Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright. So tayo nagbabalik muli mga babayan para sa isa na namang reaction video. At ngayon ay pag-uusapan natin ang video galing dito sa channel ni PHTV. Yan sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ni PHTV, nandiyan sa ibaba ang full video link. I-click nyo lang po at i-subscribe at suportahan natin ang kanyang mga video uploads. At sabi nga po niya dito, tagapagsalita ng PLA nagsabing tatalikuran umano ng US ang Pilipinas kapag nagkagulo sa West Philippine Sea. Totoo ba? Gagawin ba ng Amerika yan? Alam naman natin na napakalaki ng suporta ng Amerika. Tila ba gumagawa ng kwento, Aalamin natin ang balitang niya mga kababayan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At i-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright, so wag na natin patagalin. Umpisa na natin to. Let's go! Iniulat na sinabi umano ng tagapagsalita ng People's Liberation Army na sigurado siya na tatalikuran lamang ng Estados Unidos ang Pilipinas kapag sumiklab ang gulo sa West Philippine Sea. Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese military na si Senior Colonel Wu Chan na hindi dapat pagkatiwalaan ng gobyerno ng Pilipinas ang mga sinasabi at pangako ng Estados Unidos na poprotektahan nito ang West Philippine Sea. Sinabi niya na wala umanong kakayahan ang US military na ipagtanggol o protektahan ang West Philippine Sea at hindi rin umano papayag ang US Congress na makipagyera ang kanilang bansa laban sa China. Ngunit sinabi naman ng ilang eksperto na bahagi lang ito ng estratehiya ng Chinese military na guluhin ang anumang binabalak na pulisiya ng Philippine government tungkol sa security cooperation nito sa Washington. Iniulat ito matapos inakusahan ng Department of Foreign Affairs ng China ng iligal na panghihimasok sa teritoryo ng Pilipinas, at ito ay sa gitna ng insidente na kinasasangkutan ng mga barko ng dalawang bansa sa isang pinagtatalunang shoal sa West Philippine Sea. Sinabi ng DFA na ang pahayag ng China ng isang Philippine military ship ay iligal na pumasok sa kanilang karagatan malapit sa Scarborough Shoal ay wala umanong legal na basihan at nagdudulot lamang ito ng tensyon sa West Philippine Sea, at iginit ito ng Beijing ang iligal na pumapasok sa karagatan ng Pilipinas. Parehong inaangkin ng Pilipinas sa China ang Scarborough Shoal, ngunit ang lugar ay nasa ilalim ng pagkokontrol ng Beijing mula nang maagaw ito ng komunistang bansa noong 2012 sa kabila ng naging desisyon ng Permanent Court of Arbitration na nagpawalang bisa sa pag-aangkin ng China sa halos buong South China Sea. Sinabi ng Department of Foreign Affairs ng shoal na kilala bilang Baho de Masinloc ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, at ang bansa ang mayroong sovereign rights at jurisdiction sa nasabing lugar. Patuloy ding nagdiman ang gobyerno ng Pilipinas na alisin ng komunistang bansa ang mga barko nito, lalong-lalo na ang kanilang Coast Guard at Maritime Militia sa Baho de Masinloc, dahil wala umanong karapatan ang mga Chinese vessel na manatili sa lugar. Ang shoal na matatagpuan 200 kilometro mula sa Pilipinas ay bahagi ng arbitration claim na inihain ng Manila sa isang international tribunal, at nagpasya ang korte noong 2016 ng pag-angkin ng Beijing sa 70% ng South China Sea ay walang batayan sa ilalim ng international na batas.
Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na sinuyot umano ng aircraft carrier ng Estados Unidos na USS Ronald Reagan ang Benham Rice kasama ang mga support vessel nito sa gitna ng mga lumalabas na report tungkol sa presensya ng Chinese Coast Guard sa nasabing lugar. Sinabi sa report na dineploy ng US Navy ang USS Ronald Reagan sa silangang bahagi ng Pilipinas, partikular na sa Benham Rice, upang magsagawa ng pagpapatrolya at hadlangan ang binabalak na ekspansyon ng China sa Pasipiko. Nauna nang nireport ng Armed Forces of the Philippines na mayroon silang namataan ng mga Chinese research at Coast Guard vessels sa Benham Rice noong nakaraang linggo na kung saan nagdulot naman ng pangamba sa Philippine government. Ito umano ang unang pagkakataon na nagsagawa ng misyon ang USS Ronald Reagan sa Benham Rice at sinabi ng Armed Forces of the Philippines na regular na silang magpapadala ng barko doon upang araw-araw nilang mamonitor ang presensya ng mga foreign vessels sa lugar. Iniulat ito matapos muli na namang nagdulot ang China ng tensyon sa West Philippine Sea dahil sa pagsasagawa ng CCG ng mapanganib na maneuver at pagsunod sa isang Philippine Navy ship na nagpapatrolya malapit sa Panatag Shoal, ayon kay National Security Advisor Eduardo Anyo. Ang mga Chinese vessel, gaya ng dati, ay nagsagawa ng shadowing sa movement ng PS-39 na kung saan tinutukoy ni Anyo ang BRP Conrado Yap at sinabi niya na ang China ay muling pinapalaki ang insidente at lumilikha ng unnecessary na tensyon sa pagitan ng Manila at Beijing. Nanindigan si Anyo ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard ay hindi kailanman matatakot o masisindak sa mga ginagawang agresibo at illegal na aktibidad ng People's Liberation Army Navy, China Coast Guard at maritime militia nito. Binigyang diin niya na sa ilalim ng international na batas, may karapatan ang Pilipinas na magpatrolya sa loob ng exclusive economic zone nito na kung saan matatagpuan ang Panatag o Scarborough Shoal o kilala sa Pilipinas bilang Baho de Masinloc. Tama, di ba? Sinabi niya na nagsagawa ang PS-39 ng routine patrol operation sa general vicinity ng Baho de Masinloc at hindi ito iligal na pumasok sa anumang lugar na nasa ilalim ng soberanya ng China dahil ang Baho de Masinloc ay bahagi ng archipelago at EEZ ng Pilipinas. Nananawagan siya sa China na kumilos ng responsable, sundin at igalang ang United Nations Convention on the Law of the Sea at ang desisyon ng isang international tribunal noong 2016 na napawalang bisa sa malawak na pag-aangkin ng komunistang bansa sa South China Sea. Alright, so yung mga babae, no? Talagang makikita natin no, na napakalaki po ng nagiging problema natin no, dyan sa West Philippine Sea. At the same time, no, tila desperado na no, itong mga nagiging galawan ng China no, dyan sa West Philippine Sea. Talagang gustong-gusto nilang makuha yan. No? Unang-una, dahil alam naman natin no, na napakarami po no, na likas yaman na pwede nilang pakinabangan dyan. Bukod dun sa mga isda, no, yung mga natural reserves po no, na pwede nilang makuha no, dyan sa West Philippine Sea. Ang problema nga lang, kasama ito sa exclusive economic zone ng Pilipinas. No? At syempre, no, pagka ganyan, kailangan nating bantayan no, yung karapatan natin no, dyan sa West Philippine Sea. No? Pero, yung sinasabi nga dito no, ng China na kung saan kung magkakaroon ng kaguluhan no, dyan po sa lugar na yan, tatalikuran daw tayo di umano no, ng Amerika. No, so kung totoo man po no, yung kanilang naglabas sila ng ganitong statement, tila parang nananaginip lang sila. Imagine ninyo no,
matapos nilang magtayo ng EDCA sites dito sa Pilipinas, bigla na lang tayong tatalikuran, no? Iiwan sa ere ng bansang Amerika. May mga EDCA sites sila dito sa Pilipinas. Common sense na lang, no? Kung sakaling nilabas nga nila yung ganitong statement, no? Alright? So, yan. Siguro kung umabot kayo dito, no? Sa dulo ng video na to, maiintindihan ninyo, no? Kung ano yung nilalaman ng video na to. Alright? So, yan. Muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section at i-click on notification bell para ma-notify kayo sa mga latest video uploads natin. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's on Bob's TV. Peace. I'm out.